Good morning, world. Welcome again to our online preaching. Wherever you are, join with me again for a few minutes of meditating the Word of God. No, kaya sa ngayong maga ay ating pagbulay-bulayan ang Psalms chapter 19. At ito po ang sinasabi sa Psalms chapter 19, verse 1. The heavens proclaim the glory of God, the skies displays His craftsmanship. Day after day, they continue to speak. Sipin mo yun, God revealed Himself through this creation. Night after night, they make Him known. They speak without a sound or word. Their voice is never heard. Yet their message has gone throughout the earth, and their words to all the world. Verse 5 of Psalms 19. God made a home in the heavens for the sun. It bursts forth like a radiant bridegroom after his wedding. It rejoices like a great athlete eager to run the race. Verse 6, the sun rises at one end of the heavens and follow its course to the other end. Nothing can hide from its heat. The instruction of the Lord are perfect. Yan yung instruction, iba yung salita ng Diyos. Reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The commandments of the Lord are right, bringing joy to the heart. The commands of the Lord are clear, giving insight for living. Reverence for the Lord is pure, lasting forever. Verse, the law of the Lord are true, its one is fear. Verse 10, they are more desirable than gold. Even the finest gold, sipin mo, mas malaga pa sa ginto ang Word of God. They are sweeter than honey. Wow. Even honey dripping from the comb. They are a warning to your servant, a great reward for those who obey them. How can I know all the sins lurking in my heart? Cleanse me from this hidden fault. Keep your servant from deliberate. Don't let them control me. Then I will be free of guilt. And the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Blessed be to God for the reading of His word. At talakay ngayong umaga about the revelation of God. Ang Diyos po ay nagpapahayag sa pamamagitan ng creation. Okay? Sa pamamagitan ng mga nilikha niya, sa pamamagitan ng miracles, sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa sa tao, at siyempre sa pamamagitan ng mga miracles na ginawa sa bawat isa sa atin. Di ba? Mga pagpapagaling, at siyempre yung pinaka-pagpahayag niya sa atin ay sa pamamagitan ng pagkatawang tao ng ating Panginoon Kristo. At ang pinaka-final revelation din, habang what I mean ay ang ating Panginoon tapos ng kanyang mission ay ang Word of God. Kaya mga kapatid, makita natin dito sa pagpapahayag ng Panginoon na He is the Creator. Okay? At nakita natin yung tinatawag na natural creation ng Panginoon. Sabi, the heavens proclaim the glory of God. The skies display His craftsmanship. Na yung mga nilikha na yan ay hindi lamang lumitaw. Diba? Mga planets na yan. Walang ibang gumawa kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya po makita natin dito ay ang Panginoon natin ay siyang gumagawa ng himala, ipinapahayag niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Hindi natin dati nakikiala ang Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang anak, Jesucristo, siya po ay nagkatawang tao. Nandiyan yung banal na Espiritu. Nandiyan yung kanyang salita upang patuloy na magpahayag sa atin. Kaya nga po ang salita ng Diyos makes known to us the will of God. And God communicate to us through His Word. Kaya He is the Creator. He is the instructor of the Word of God. No, siya rin po nagpahayag sa atin, kaya nga po ang salita ng Diyos, kung ating mabasa dito, ipinapakita dito na tinatawag sa verse 7, the instruction of the law are perfect. Perfect. No? Ibig sabihin, the law of the Lord ay talagang perfect. Walang mali po, mga kapatid. Yes. Kumbaga, siya ay nagbabago ng buhay ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Walang mali sa salita ng Panginoon. May mga tao lang hinahanap ang mali. Na wala naman silang makitang mali, mga kapatid. Okay? Para hindi sila maniwala sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Word of God, the law of the Lord are
perfect. Sa ibang salin, the instruction of the Lord, no? Perfect. Tayo pa dito, the decrees of the Lord are trustworthy. Okay? Yung tinatawag na decrees sa ibang salin naman ay the testimony of the Lord. Okay? Are trustworthy. Walang mali, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Yan po ang pagkapakiala sa salita ng Diyos. Sabi nga, the law of the Lord, the testimony of the Lord, and the statutes of the Lord. Sabi dito sa verse 8, the commandments of the Lord. Yung kitang the statutes of the Lord are right, bringing joy to the heart. The commands of the Lord are clear, giving insight for living. Diba? Kaya napakalinaw po na sa salita ng Diyos ay dito natin matuklasan kung paano ang Diyos po ay nagpapahayag sa atin. Okay? Kaya nga po, sabi nga dito sa verse 9 to 11, reverence for the Lord is pure, lasting forever. The laws of the Lord are true. Each one is fair. They are more desirable than gold. Sipin mo yun? Kung gaano kahalaga ang pera, lalo na ang gold mahalaga. Pero sabi, mas higit pa sa ginto. Okay? Ang kahalagahan ng salita ng Diyos. They are sweeter than honey. May tamis pa ba sa honey? Okay? Kaya sabi ng Word of God, they are sweeter than honey, even honey dripping from the comb. Okay, so mga kapatid, yan po ang salita ng Diyos, no? Kaya nga po, pag tayo sumusunod sa salita ng Diyos, ay meron din pong reward, mga kapatid. Ang reward po dito ay, sabi nga dito, ay pahahabain yung ating buhay. Kasi once na sinusunod natin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang siyang gagabay sa atin. Siyempre, kung tama ang yung ginagawa mo, okay? Hindi na inaabuso ang sarili, talagang habang buhay mo. Nag-iingat ka sa iyong sarili. And then, it will protect your life. No? Yan po ang magiging blessing pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon at sa Kanyang salitan. It will give you joy. Ano pa? It will give you peace. It assure that your salvation is true. And then, it will give you the answer of your prayer. Yan po yung blessing ng pagsunod natin sa Kanyang salitaan. It will transform your life, mga kapatid. Kaya po ang salita ng Diyos ay napakalaga. Sabi nga doon, God's word is perfect, God's word is sure, God's word is right, God's word is pure, and God's word is sure, and God's word is satisfying. Kaya po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa atin. Kaya ganun na lamang na bawat umaga tayo po nagbubulay-bulay upang tayo po bigyan ng gabay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At dito sa Word of God, sa verse 9 ng Psalms 19, reverence for the Lord is pure, lasting forever. The laws of the Lord are true, each one is pure. They are more desirable than gold, even the finest gold. They are sweeter than honey, even honey dripping from the comb. They are a warning to your servant, a great reward for those who obey them. Kaya nga po, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mayroon ding tinatawag na warning doon sa mga taong ayaw sumunod. They are a warning to your servant. Diba? Warning sa mga lingkod ng Diyos na mamuhay ng tama. At siyempre, warning yun doon sa mga wicked na kung sila po ay manatili sa kanilang pagsuway sa Panginoon, ay mayroong kaukulang tinatawag na judgment. No? Kaya there is a reward of those who obey the Lord. Kaya anong gawin natin? Sabi nga dito sa verse 12, how can I know all the sins lurking in my heart? Cleanse me from these hidden faults. Okay, salita ng Diyos lamang makapaglinis na ating mga puso. Verse 13 ng Psalms 19, keep your servant from deliberate sins. Don't let them control me. Then I will be free of guilt and innocent of great sin. Yun ang prayer. Kaya dito sa verse 12 ng Psalms 19, verse 12 to 14 ay, ito na rin yung tinatawag na parang panalangin, no? Prayer for cleansing and pleasing in the sight of God. Kaya keep your servant from deliberate sins. Siyempre tayo po'y may alayo sa tinatawag na kasalanan. Pag ang salita ng Diyos po ang gawin nating gabay, sapagkat yun po ang magpapaalala sa atin. Alam natin kung ano maging resulta kung tayo po'y gumagawa ng mali. There is a consequence. Maaaring ang consequence na yan ay it takes maaaring days, weeks, months, or years.
No? Ang consequence ay darating, mga kapatid. Kaya nga po ang prayer dito ni David sa verse 14, "May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer." Di ba napakagandang panalangin niya? "Let the word of my mouth be an acceptable unto you, O Lord." Amen. Nawa ito po yung ating panalangin. Kagaya ng panalangin ni David na ang kanyang gagawin, ang kanyang sabihin ay maging approved sa harapan ng Panginoon. At yan din sinabi doon sa Psalms 141 verse 3. Okay. Sabi ng Word of God sa Psalms 141 verse 3. "Take control of what I say, O Lord, and guard my lips." Oh, yeah. Guard my lips. Actually, sa Bagong Tipan ay pinapaalala dito ni James, no? Sa Bagong Tipan na kung saan ay sa verse sa James chapter 3 verse 6 ay ingatan niya po ang ating mga bibig. Kasi nga, sabi nga po dito, on the average, a person open his or her mouth approximately 700 times a day to speak. 700 times a day to speak. Kaya ang panalangin ni David ay bigyan sa ng kaalaman na kung saan ay lagyan ng bantay ang bibig upang wag magkasala. Okay? Laban sa Diyos, laban sa kapwa. Di po ba? Kaya napakahalagang panalangin ito na lagyan ng bantay ng Panginoon ng ating mga bibig. Kasi nga sabi doon sa Matthew, okay, sapagkat lahat ng ating sasabihin ay ipagbibigay sulit natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang ating panalangin, Lord, sabi nga, let the word of my mouth be acceptable unto you. And then, sabi pa doon, set a guard over my mouth, keep watch the door of my lips. Sa araw-araw nating pamumuhay, mga kapatid, we are not exempted na tayo po'y makagawa ng mali. Kaya lagyan natin ng bantay ang ating bibig upang tayo huwag magkasala sa harapan ng Diyos. Kaya sabi nga dito sa damit, extraordinary. Tayo makagawa ng extraordinary thing pag tayo po nananampalataya sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. Kaya napakahalaga, sabi nga, sa ating pinag-aaral ngayon, that God is the Creator, God is the Instructor, and God also our Redeemer kung tayo sumusunod sa salita ng Panginoon. Kaya po, unless we have a personal relationship with the Lord, no, so that God our Father, Jesus our Redeemer, ayan po ay mangyayari. At ang salita ng Diyos po ay malaking bahagi ng ating pagbabago. Hindi tayo magbago sa sarili nating paraan. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Kaya po napakahirap yung gusto ng tao magbago, ayaw naman makinig ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos po, once na nabasa natin, ang Holy Spirit ay kumikilos na siyang nagko-convict sa atin, no? At kahit gaano kasama ang tao ay kayang baguhin ng Panginoon. Si Saul naging Pablo, di ba? Inuusig niya mga believer pero binago siya ng Lord. Na-encounter niya ang Panginoon. Naranasan niyang kapahayagan ng Lord sa kanyang buhay. Gaano pa kaya sa ating mga mahal sa buhay? At tayo po, kagaya ng ating kanta na tayo po ay binabago ng ating Panginoon araw-araw. Amen? Kaya ngayong umaga ay patuloy tayo panalangin na ang Diyos ay patuloy tayong pahayagan ng kanyang mga salita. Na maunawaan natin at makilala natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Kaya nga sabi nga dito ay God revealed Himself through His works, through His word, and even through His workers. Tayo gagamitin ng Panginoon para ipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao. Amen. Thank you very much po sa pagsama nyo ngayong umaga. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ngayong May 12 ay Mother's Day. Kaya Happy Mother's Day sa lahat ng mga mother dyan. Maaaring iba ay wala pang anak, pero marami kayong anak sa espiritual. Pagiging mother, once na ikaw ay minalagaan na tao para sa Panginoon, mother ka na. No? Mother ka na sa spiritual nilang kalagayan. Kaya po mga kapatid, amen, Happy Mother's Day sa mga nanay dyan. Kahit single,
Amen? I-bless kayo ng Lord. Magiging mother kayo doon sa mga inalagaan yung mga maaring kabataan o sino man na inalagaan nyo ng Word of God. Kaya po mga kapatid, thank God for His revelation of His Word. Tayo i-bless ng Lord at gamitin ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Amen. Sa ngalan po ng Victorious City Church International ay tayo po manalangin. Panalangin po natin ang ating mga churches dyan sa London at dyan sa Binalunan, Pilipinas. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami, O God, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa Victory City Church International, Toronto, Lord, na ginagamit mo upang ibahagi ang mga salitang ito, Panginoon, na ikaw ay nagpapahayag sa iba't ibang paraan, Panginoon. Maaring sometimes through dreams, through miracles, through circumstances, O God, iba't ibang ways according to the needs of your people, Panginoon. Even through healing, Panginoon, through your word, O God, at sa pamamagitan mo po, Panginoon, walang dahilan. At hindi kami, Panginoon, na makapangatwiran sa iyo, Panginoon, sapagkat ginawa mo na ang lahat upang makilala ka namin, upang ikaw'y mapaglingkuran namin. Ang dalangin namin ngayon, Lord, i-bless mo mga kapatid namin, nakasama namin ngayon online. Ano man po ang kanilang mga kahilingan, ipakalob mo sa kanila. We pray, Lord, ng iba may sakit, we pray for your miracles and healing from head to foot, O God. Paggalingin mo sila, Panginoon. Yes, O God, kagaya ni Ernesto Limpin, Panginoon, sa kanyang cancer, O God, Lord, na sa ICU pa rin. We pray for your miracles and healing, O God, kay Pastor Leo, Panginoon, na Gambuwa, Lord, paggalingin mo siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman din, Panginoon, kay Leo Servisa, Panginoon. Yes, O God, kay Sisa Directo, Panginoon, paggalingin mo siya, kay Pastor Aliho, Panginoon, pagalingin mo siya si Kyle, O God. Lord, we pray for your miracles sa mga may sakit, sa mga kapatid namin, Panginoon, na may mga naramdaman sa kanilang katawan, O God. Lord, we pray for your miracles and healing sa kanila from head to foot, O God, na maging normal, maging maayos ang kanilang kalusugan. We pray, Lord, for your protection at sa kanila laban sa mga sakit, laban sa mga aksidente, laban sa gawa ng kaaway, Panginoon. We pray also for your provision sa kanilang mga pangailangan, O God, na ng mga bayarin, mga gastusin, Panginoon, ay naharap, O God. We pray, Lord, ikaw manguna, mag-supply ng kanilang pangailangan. Yes, O God, bless mo sila, Panginoon, in miraculous way. Panginoon, namin na sa iyo ay walang imposible, O God. Gumagamit ka ng mga tao, i-bless mo pangailangan ng iyong mga anak, Panginoon. Yes, O God, in Jesus' name, kahit mga hayop ng unang panahon ay ginagamit mo po, Diyos, upang i-bless ang iyong mga anak. Kaya, O God, salamat po, Panginoon. Kaya, Lord, i-bless mo ang iyong mga anak, Panginoon, na dito sa BCI Toronto, BCI London, BCI Philippines, O God, at i-bless mo po lahat ng mga tao na nababahagi na ng iyong mga salita. Lord, salamat sa iyong kapahalagan sa bawat iya sa amin. At sa pamamagitan ng iyong mga salita na siyang gabay namin. Kaya pagpalain mo anak mo mga nagkatrabaho, maging sa bahay, maging sa opisina, maging sa ospital, maging caregivers. Yes, O God, PSW, Panginoon, restaurant, Panginoon, factory, Panginoon, Lord, ano man trabaho ng iyong mga anak, O God, continue to bless them, cover them, and continue to protect them, O Lord. Thank you, Lord. This is our prayer, thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid, at maraming salamat po sa inyo. Okay? Sa inyong panahon at oras sa pag-join ngayong umaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po, huwag nating kalimutan na sa taong tapat ay ang Diyos ay tapat. Sabi nga doon sa DCS, at huwag din natin kalimutan na sa Diyos po ay walang imposible. God bless you all po. We love you. Ingat po kayong lahat.